ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Shabu Lab na main source umano ng illegal na droga sa Central Visayas, sinalakay. Bentahan ng 20 pesos kada kilong bigas, inlunsad ni PBBM sa Cavite. Mga nasabat na sibuyas mula China, positibo sa E. coli at Salmonella, ayon sa DOH. Sa MBC TV correspondents, 4 sugatan matapos mahulog sa bangin ng sinasakyan sa magkahiwalay na insidente sa Benguet at Baguio City. Sa MBC TV Sports, Alas Pilipinas pasok sa quarterfinals ng VTV Cup 2025 matapos talunin ang Australia. At sa showbiz battle, Ann Curtis pumalag sa netizen na kinuwestiyon ang kanyang hosting award. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Huli sa akto ang caretaker at hinihinalang Shabu Laboratory at main manufacturer sa ikinasang joint anti-drug operation ng PNP at Drug Enforcement Agency sa Central Visayas. Tinatayang umabot sa higit 2 milyong piso ang halaga ng mga illegal na droga na nasabat sa nasabing operasyon. Una sa balitang yan, si Edniel Parosa. Sinalakay ng Philippine National Police at PDEA ang hinihinalang Shabu Laboratory at umano'y pinaka-supplier ng illegal na droga sa buong Central Visayas. Ayon kay Police Regional Office 7 Director, Police Brigadier General Red Maranan, posibleng ang kusinang ito sa barangay Zapatera sa lungsod ng Cebu ang main manufacturer ng ipinagbabawal na gamot gaya ng party drugs sa kanilang lugar. Naaktuhan sa implementasyon ng search warrant ay isang 20 anyos na babaeng caretaker. Pero sabi ni Maranan, nauna nang dinakpa sa bypass operation ng sinasabing leader ng sindikato at chemical engineer na si alias Stephen. Ang una nating nahuli dyan ay yung mga downline distributors. Nung nahuli natin yung mga downline distributors, na-identify natin yung mga middle level distributors hanggang sa maabot natin yung pinaka-main distributor. Ito na yung isang tao na pinagmumulan ng mga supply na tinatawag nating party drugs. At nung nahuli natin yung main distributor, na-identify na natin yung leader ng sindikato. Nasabat sa kanila ang 2.2 million pesos na halaga ng iba't ibang ipinagpapawal na gamot gaya ng cocaine, shabu at party drugs. Kinumpiska rin ng PNP ang iba't ibang aparatos, chemical, baril, bala at pampasabog sa parehong drug lab. Bukod sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, pinag-aaralan ngayon ng otoridad ang iba pang isasampang kaso dahil sa posibleng pananagutan ng establishmentong nagkakanlong sa illegal na aktibidad. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na Rizzer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, ikinabahala ni Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David ang pagiging easy access ng online gambling platforms lalo na sa mga kabataan. Ayon kay Cardinal David, wala nang mas titindi pang kabaliwan sa ahensya ng gobyerno na kunwaring nababahala sa illegal offshore gambling, ngunit ginagawa namang legal ang online gambling sa bansa. Anya, nakababahalang bukas ito ng oras at ine-endorso pa ng mga sikat na artista at personalidad lalo na sa social media. Sabi pa ni Cardinal David, pupulutin sa kangkungan ng bayan kung hindi kikilos ang lahat upang masolusyonan ang mga nalululong sa sugal. Sa kaugnay na balita, paghihigpit sa online gambling ang unang punterya
ni Senator Sherwin Gatchalian sa inihain nitong panukalang batas sa pagbubukas ng 20th Congress. Ito'y sa gitna ng talamak at kinaaadikang laro na scatter, kung saan sa murang halaga na 20 pesos ay pwede ka nang pumusta. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Napapanahon na upang higpitan ang mga patakaran sa online gambling sa Pilipinas. Ito ang deklarasyon ni Senador Sherwin Gatchalian kasunod ng inihaing panukalang batas para dito. Paliwanag ni Gatchalian, dumarami ang mga reklamong kanilang natatanggap na pati ang mga bata ay kasali na rin sa online gambling. Lalo na ngayon ang sikat na scatter kung saan maaring maglaro ang kahit sino gamit ang electronic wallet na GCash kahit sa halagang 20 pesos. Dahil dito ay gusto ng senador na higpitan ng mga patakaran hinggil dito, kasama ng paglalagay ng 10,000 piso na minimum bet at top up na 5,000 pesos. Itataas din ang minimum age mula sa 18 ay gawing 21 years old at bawal na gamitin ang GCash sa online gambling. Mahigpit din ang dapat na trabaho dito ang mga regulating agency gaya ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Kapag hindi nila magampanan ang kanilang tungkulin, sila ay makakasuhan. Kabilang din sa konsiderasyon ay ang total ban sa online gambling, ngunit ang problema ay naroon ang takot na mag-underground lamang ang mga ito. Hindi mo papayagan at agad i-block ang mga website ng online gambling na nakabase sa ibang bansa. Ito, pagbabawalan na gumamit ng GCash sa online gambling. Tataasan yung age from 18 to 21. Tapos ang minimum bets is 10,000. Ang top up is 5,000. So, hihigpitan natin ito. Of course, may mga regulation din kaming linagay doon. Para hindi lahat ng tao ay pwedeng pumasok sa online gambling. Dahil ngayon, kahit na 20 pesos, pwede ka na mag-online gambling. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maliban sa Build Better More o bagong BBM ang ipinakilala ng Administrasyong Marcos Jr. kaninang umaga sa mga taga Cavite, ang Benteng Bigas Meron Na o BBM. Sa ilalim ng programa, mabibili ang murang 20 pesos na kada kilong bigas sa mga kadiwa stalls. Ang mga detalye tinutukan ni Leth Narciso. Dumayo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Zapote Public Market sa Bacoor, Cavite kanina. Ito'y para pangunahan ang paglulunsad ng programang BBM o Benteng Bigas Meron Na. Maagang pumila sa kadiwa stall ang mga nais bumili ng 20 pesos kada kilong bigas. Ayon sa Department of Agriculture, ang benteng bigas ay para lang muna sa mga senior citizen, PWDs, single parent at benepisyaryo ng 4Ps. Tig 10 kilo ang maaaring bilhin ng bawat individual. 500 sako ang inilaan ng DA para sa rollout ng programa sa Bacoor ngayong araw. Napag-alamang mayroon na ring benteng bigas sa iba pang lugar sa Cavite, gaya ng Dasmariñas City, kung saan mayroong mobile rolling kadiwa outlets na bumibisita sa iba't ibang barangay tuwing Huwebes at Biyernes. Meron din kadiwa center sa Naik na nagbebenta ng murang bigas tuwing Huwebes at Biyernes. Matatanda ang unang inilunsad ang benteng bigas sa Visayas Region hanggang sa magkaroon din sa Metro Manila at ilang kalapit lalawigan. Ngayong buwan naman ay plano na ring dalhin ang programa sa Mindanao. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, balikpiitan si dating Congressman Arnolfo Teves makaraang sumailalim sa appendectomy sa Philippine General Hospital o matapos maoperahan. Nakatakda naman itong sumalang sa follow-up medical check-up sa susunod na linggo. Ang mga detalye ibabalita ni Kyle Bulyas. Nakabalik na sa pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology sa Bicutan, Taguig City si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Kinumpirma sa DZRH News ni BJMP spokesperson Superintendent J. Rex Bustinera na bandang alas 9 kagabi na ihatid pabalik sa BJMP si Teves galing sa Philippine General Hospital. Kahapon dapat ng tanghali nakatakdang umuwi si Teves pero sabi ng kanyang abogado na si Attorney Ferdy Topacio na antala ito dahil sa kakulangan sa transportation
transport facility. Matatandang isinugod sa ospital si Teves nitong Hunyo 17 matapos makaranas ng matinding pananakit ng tiyan. Hindi na binanggit ito Pasio kung saang ospital unang isinugod si Teves pero kalaunan na inilipat siya sa Philippine General Hospital para sumailalim sa appendectomy. Sa kasalukuyan, nakakaranas pa rin umano si Teves ng pananakit ng tiyan kaya posibleng sumailalim ito sa follow-up check-up sa susunod na linggo. Nilinaw naman ito Pasio na ang mga doktor niya sa PGH na ang pupunta kay Teves sa Annex 2 ng BJMP. Una rito, sinabi sa DZRH ni Topacio na hihilingin nila sa korte na gawing via teleconferencing na lamang ang magiging pagdala ni Teves sa kanya mga pagdinig kaugnay ng kinakaharap nitong mga kaso. Kung maaari po, hihiling na lang po kami sa korte na siya po ay yung video teleconferencing na lang. Hindi rin po abala sa ating pamahalaan sapagkat pagbiyahe-biyahe. Oo. Takot-takot na logistical problems po. Maraming sasakyan, maraming gwardiya, etc. So, para maiwasan na po yun ay video teleconferencing na lang po. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pumalo na sa 13 individual ang naitatalang nasawi sa Quezon City dahil sa sakit na leptospirosis sa unang 6 na buwan ng taong 2025. Katumbas ito ng 86% pagtaas sa death incidence sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Magbabalita si Val Gonzales. Mula Enero hanggang nitong Hunyo 30 ay humigit kumulang sa 70 individual na ang tinatamaan ng leptospirosis sa Quezon City. Batay sa record na nilabas ng City Epidemiology and Disease Surveillance Division, 86% nang mas mataas ito kumpara sa naitalang kaso sa kaparehong panahon noong nakalipas na taon. Sa ngayon ay umaabot na sa 13 katao ang namamatay dahil sa leptos. Ang leptospirosis ay sakit na dulot ng bakterya na kung tawagin ay leptospira na nakukuha sa pamamagitan ng tubig o lupa na kontaminado ng ihi ng mga hayop tulad ng mga daga. Babala ng Quezon City LGU sa publiko, huwag nang lumusong sa maruming tubig baha at protektahan ang sarili laban sa leptospirosis lalo pat mas madalas na mga pag-ulan at pagbaha ang nararanasan sa iba't ibang lugar sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kapapasok lamang ho na balita, 12 individual kasama ang ilang vlogger sinampahan ng cyber libel ni Senator Risa Ontiveros sa NBI. Tinutukan yan live ni Giselle Ricafort. Giselle. Go ahead, Giselle. Yuel, 12 individual ang sinampahan ng reklamong cyber libel ni Senadora Risa Ontiveros dito sa National Bureau of Investigation kaugnay ng viral video ni Michael Maurilio, ang dating Senate witness. Kabilang sa sapul ng reklamo ang ilang vlogger kagaya nila Sas Rogando Sasot, Jason Sa at Banat Bay. Tukoy niya rin sa NBI yung mga nasa likod ng pagbuo at nangangasiwa ng YouTube at Facebook account na nasa ilalim naman ng isang pagtanggol varyente. Maghahain din daw si Ontiveros ng reklamong kriminal lalo na kapag nalaman na ng Bureau kung sino-sino yung mga nasa likod ng tinawag niyang paninira at kasinungalingan na tumatarget hindi lamang sa kanya kundi maging sa kanyang mga staff at buong mataas na kapulungan ng resto. Pakinggan natin si Ontiveros. Pangunahing layunin ng reklamo, alamin sino o sino-sino ang nasa likod ng pag-produce ng video, 2 video na ni Michael Maurilio. Dahil hanggang ngayon, wala pa rin umaamin, wala pa rin nag-aangkin. Sa viral video, sinabi ni Maurilio na binayaran daw siya ni Ontiveros para tumistigo laban kay Pastor Apollo Kibuloy, dating Pangulong Rodrigo Duterte at VP Sara Duterte sa naging pagdinig ng Senate Committee on Women na pinamumunuan ni Ontiveros. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa NBI sa Pasay City. Maraming salamat, Giselle Ricafort.
Sa iba pang mga balita, kinumpirma ng Department of Health o DOH na positibo sa E. coli at Salmonella ang mga nakumpiskang smuggled na sibuyas galing China. Nakumpiska ng Bureau of Customs sa Department of Agriculture o DA ang mahigit 14 na milyong pisong halaga ng ipinuslit na sibuyas sa Port of Manila. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, banta sa kalusugan ng smuggled na pagkain dahil sa posibleng kontaminasyon ng mikrobyong maaaring magdulot ng pagdudumi, dehydration at posibleng pagkamatay. Isinagawa ang inspeksyon sa 6 na 40 food container kung saan natagpuan din ang nasa 20 milyong pisong halaga ng frozen mackerel. Tiniyak ng DOH na ginagawa ng Food and Drug Administration ang lahat para masigurong ligtas ang mga pagkain na ibebenta sa mga palengke. Samantala, paspasan pa rin ang direktiba ni Manila Mayor Isko Moreno para ibalik ang maayos at malinis na Maynila sa kanyang pagbabalik sa katungkulan. Kabilang sa mga tinarget ng clearing operations ang muka ng mga politiko sa mga pader ng lungsod. Magbabalita live si Boy Gonzales. Boy. Sa ikalawang araw ng panunungkulan ni Manila City Mayor Isko Moreno de Bagoso, walang tigil ang ginagawang citywide clearing of cleaning operation sa lungsod sa kaaba ng Waluna, Street patungong Hermosa at Arpapa sa Tondo, sakop ng District 2, tinapalag ang mga naglalaki ang pangalan ng mga politiko sa mga pader. Sa area naman ng Quiapo, matapos mahakot ang tambak na basura sa Carlos Palangka at Villalobos Street, nagsagawa naman ng declogging sa mga kanal ang mga tauhan ng Department of Engineering and Public Works. Ito'y para maiwasan ang pagbaha kapag nagtagulan. Isa sa 20 executive order ni Yorme, tinataasan ang mga barangay opisyal na pangunahan ang clean-up drive sa kanilang komunidad simula June 5 sa mga susunod na Sabado. Ayon kay Yorme, walang tulugan hanggang sa malinis ang bawat sulok ng Maynila. Ito para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat. Live mula sa lungsod ng Maynila, Boy Gonzales. Sa mundo naman ng volleyball, aabante na sa quarterfinals ng VTV Cup 2025 ang Alas Pilipinas Women matapos talunin ang Australia at makuha ang second spot sa Pool A. Ang mga detalye tutukan sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Nasungkit ng Alas Pilipinas ang ikalawang sunod na panalo sa VTV Cup 2025 sa Vietnam matapos pataubin ng Australia sa straight sets, 25-13 sa first, 25-15 sa second, at 25-20 sa third nitong Martes ng hapon. Dominante ang Alas sa unang set at hindi na nagpatinag sa mga sumunod na frame na sinaraduhan ng kill block ni Amy Provido para sa panalo. Sa pamamagitan ng panalong ito, tinapos ng national team ang pool phase na may 2-1 win-loss record at pumangalawa sa Pool A sa likod ng host team na Vietnam. Nauna ng tinalo ng Alas ang Chinese club na Sichuan noong Lunes bilang bounce back mula sa pagkatalo sa Vietnam sa opening day. Tatakbo ngayon ang Alas Pilipinas sa quarterfinals na may buena mano kung saan makakasagupan nila ang EST Kola ng Thailand. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat nyo pang abangan. Halos 100 kalaboso sa malaking illegal na pasugalan sa Tarlac. At sa showbiz spotted Pinoy celebrities na bumandera sa 8th Entertainment Editor's Choice Awards. Sino-sino nga ba? Lahat ng yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sinalakay ng mga otoridad ang isang malaking iligal na pasugalan sa Tarlac kung saan umabot sa 94 o 94 ang naiulat na arestado. Ang mga pinakahuling detalye ihahatid live ni Edniel Parosa. Edniel.
Go ahead, Edniel Parosa. Pinasok ng PNP Anti-Cybercrime Group, katuwang ang PAGCOR at Games and Amusement Board, ang isang events place sa San Vicente, Tarlac. Ay sa umano'y malaking operasyon ng ilegal na sugal, inaresto sa loob ang 74 na kataong sinasabing utak ng offline raffle draws pero nagbibenta ng tickets sa magitan ng social media. Kinabibilangan ito ng 3 mismong financier at operator, 16 na admin staff, 43 head distributor, 19 na distributor at 11 ahente. Pero ayon kay ACG Director, Police Brigadier General Bernard Yang, nasa 1,000 ang naaktuhan sa lugar, kasama na ang mga tumaya o bumili ng raffle tickets. Pakinggan natin ang panayam sa General. The advertisement, the selling of other tickets are done online. Pero yung pag-raffle talaga, physically, meron isang venue silang pinipili at doon pupunta yung mga tao. Para siguro makita yung, marami ako nakita nanalo ng mga consolation prizes. Pero ang question is whether meron ba talaga nanalo na grand prize. Nabatid na walang permit o dokumentasyon ang nasabing operasyon. Ngayon din, iniloko umano ng mga ito ang kanilang kliyentes para magitan ng pag-alok ng mga grand prize gaya ng kotse, lupa, at wedding packages. Pero sila rin naman ang nagwawagi. Kwento pa na yan sa katatapos lamang na panayam dito sa Campo Crame. 5 taon ng modus ng mga ito ang peke at illegal na raffle kung saan palipat-lipat sila ng lugar ng operasyon. Maharap pa mga inaresto sa kasong paglamag sa illegal gambling in relation to Cybercrime Prevention Act of 2012. Para sa NBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Sa iba pang mga balita, mariing pinabulaanan ng tagapagsalita ng Taal Lake Aquaculture Alliance Incorporated o grupo ng mga mangingisda sa Taal ang pangambang makain ng mga tawilis ang bangkay ng mga nawawalang sabongero na di umano'y itinapon sa lawa. Git ng opisyal, may sinusunod silang mahigpit na feeding protocol. Ang balitang yan sa pagtutok ni Wina Hesoro. Imposibleng makain ng mga tawilis ang missing sabongeros na umano'y tinapon sa Taal. Sa panayam ng radyo natin kay Engineer Mario Balazon, ang Director at Spokesperson ng Taal Lake Aquaculture Alliance Incorporated, binigyang diin niyang imposibleng mangyari iyon dahil mayroon silang tinatawag na feeding protocol. Sa naturang protocol mula sa sinking feeds na pinapakain sa mga isda ay lumipat sila sa floating feeds. Ito ay kapag tinapon sa tubig, tumatagal ang feeds ng 1 hanggang 2 oras nang hindi lumulubog. Nilinaw niya ring walang fish pond sa Taal Lake at tanging ang paraan ng kanilang pag-aalaga sa mga isda ay sa pamamagitan na naka-cage na ang lalim ay 30 to 60 meters. From sinking feeds ay gumamit kami ng floating feeds. At bukod po sa roon, doon po sa ating narinig tungkol doon po sa mga sabungero na sinabi na tinapon sa fish pond. Lilinawin ko po, dito po sa Taal Lake ay wala pong fish pond. Ang aming pong pag-aalaga ng isda ay naka-cage na ang lalim po ng aming pinaglalagyan ng cage ay nasa pinakamababa ang 30 meters to 60 meters. At yun po ay naka-float po yung aming cage, so nakakawang po sa lupa, hindi po nakatanim sa lupa. Yun po ang paglilinaw, yung naririnig ko po ay tinapon sa fish pond. Ngayon, kung sa cage naman po itinapon, hindi na po natin kailangan ng technical divers at pwede na pong itaas natin ang lambat at doon na natin kukunin. Yun po. Anya, kinakailangan ang mga nag-aalaga ng isda ay well-educated kung paano pakakainin at aalagaan ang mga isda para maiwasan ang pagkalugi. Dati po yung pelletize kasi yun po ay lubog. Kapag po yun ay tinapon sa dagat, sa lake, sa surface ng lake, yun pong hindi nakakain, ay yun po dire-diretso na sa bottom ng lake. Whereas ito pong floating feeds, kapag po ito tinapon sa surface ng water, ito po ay tumatagal ng 1 hanggang 2 oras na hindi po lumulubog. Pagkakataon po yung isda na kainin pa yung natitira. Para sa MBC TV Network News, ito si Winapril Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tinatayang 1 linggo na lang ang hihintayin ng mga Malabueño at Navoteño bago tuluyang makumpuni at maiangat ang nawasak na navigation gate na siyang nagpapabaha sa mga lungsod ng Malabon at Navotas. Magbabalita si Edwin Duque. Posibleng maiangat na ang nasirang navigation gate ngayong July 8, 2024 sa Navotas.
Ayon kay Engineer Ismael Plose ng MMDA, makaraang malagyan na ng pin ang driving arms na nagsisilbing puwersa na nag-aangat naman ng plate ito sa tubig para mapigilan yung pagpasok ng tubig naman mula sa Manila Bay kapag may high tide. Mahigit isang buwan na rin hindi nakapag-operate ang navigation gate mula nang masira ang kanyang arms. Ilang beses nang sinubukang iangat pero bumibigay ang parte ng welding. Sa ngayon ay pinalitan na ang bagong pin ng driving arms at muling subukang iangat ito sa susunod na mga araw. Lahat ng paraan ay sinusubukang pagtibay naman ng DPWH upang maresolba na ang problema sa pagbaha kapag high tide. Ilang lugar sa Nabutas at Malabon ang apektado sa pagbaha kapag high tide dahil nga doon sa pagkasira ng navigation gate. Para sa MBC TV Network News, ako sa RS23. Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating ulat panahon, halos buong Luzon ang makararanas ng masungit na panahon, epekto ng low pressure area mula sa silangan at southwest monsoon naman mula sa kanluran. Huling namataan ng LPA sa layong 230 kilometro, silangan ng Tuguegarao City, Cagayan, kung saan sa susunod na 24 na oras ay mataas na ang tsansa nitong maging bagyo at sasabayan din ng mas mabagal na pagkilos. Inaasahang magpapaulan ito sa Ilocos, Cordillera Region, Cagayan Valley, gayon din sa Aurora at Nueva Ecija. Sa rainfall advisory ng Pag-asa, partikular na pinag-iingat mula sa banta ng pagbaha ang Cagayan, Apayao, Kalinga at Isabela. Babala ng Weather Bureau, otomatikong magtataas ng tropical cyclone wind signal sa eastern section ng Luzon oras na maging bagyo ang binabantayang LPA. Hanging habagat naman ang patuloy na magpapaulan sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at buong Western Visayas. Samantala, may tropical depression din na binabantayan sa labas ng area of responsibility ng bansa. Ngunit hindi ito nakikitang makakaapekto sa anumang bahagi ng bansa. Kaliwat kanan kung magsulputan ngayon ng mga fun run at marathon, kasabay ng lumalaking Filipino running community. Mapa 5, 10, 16, 21 o 42 kilometers man yan, walang inuurungan. Pero matapos ang intense workout, may napapansin ka bang kakaiba? Alamin na des, pagpapawis ng asin, normal nga ba? Ang pawis ay binubuo ng tubig at electrolytes tulad ng sodium at chloride na siyang mahalagang komponent ng asin. Paraan ito ng katawan upang pababain ang temperatura sa harap ng matinding init. Kaya naman, the more na ikaw ay nagpapawis, the more din na tumataas ang salt concentration sa iyong balat. Pero malaking factor din dito ang iyong genetics, diet at fitness level. Sa pagpapawis, naglalabas ka ng fluids, kaya dapat din itong i-replenish. In short, ugaling uminom ng maraming tubig. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwagas sa pag-ikot nito. Ako po si Arnold, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis. Magsaliksik para siguradong alam na this. Samantala, mas pinalawak at mas inklusibong absolute divorce bill ang sanipersang isinusulong ng ACT Teachers at Kabataan Party List sa muling pagbabalik sesyon ng Kongreso. Kabilang narito ang karagdagang grounds sa annulment na pwedeng magamit sa divorce, maging ang mas patas na conjugal arrangements. Narito ang ulat ni Milky Rigunan. Muling isinusulong ang panukalang Absolute Divorce Bill sa pagsasimula ng 20th Congress ngayong Hulyo. Ang bill ay inihain ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino at Kabataan Party List Representative Rene Co matapos hindi pumasa sa Senado ang bill noong nagdaang 19th Congress. Sa House Bill 210 i-adapt ang consolidated version na ipinasa ng Kamara sa ikatlo tuling pagbasa pero may mga karagdagang grounds para sa divorce. Kabilang narito ang pagkilala sa divorce decree na ipinakaloob
sa ibang bansa at dagdag na grounds para sa annulment na maaring ikonsidera sa pagkuha ng divorce decree. Nakasaad din sa panukala na isasama sa grounds ang serious physical sexual violence, hindi sa bilang kundi sa bigat ng karahasan, lulong sa sugal at bisexuality. Grounds din kapag nagkahiwalay na ang mag-asawa sa loob ng 5 taon at imposible nang magkasundo, psychological incapacity at kapag sumailalim sa gender reassignment surgery o transitions ang isa sa kanila. Sa usapin naman ng conjugal partnership, paghahatian ng mag-asawa ang assets, pero ang isa sa kanila na mas kapos ay kailangang bigyan ng sustento hanggang makahanap na ng trabaho at hindi lalagpas sa 2 taon. Ipinaliwanag ni Tinio at Co na ang pagiging sagrado ng kasal ay ibinabase sa kalidad ng pagsasama. Kaya kapag hindi na ito kayang buhayin o ayusin, panahon na para gawing option ang diborsyo. Naipasa ng Kamara ang Absolute Divorce Bill noong 19 Congress na inakda ni Yumaong Albay Representative Edsel Lagman. Para sa MBC TV Network News, ako si Neil Cregunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pansamantala namang sinuspinde ng korte sa Thailand ang kanilang Prime Minister na bound for dismissal ukol sa kinasasangkutan nitong audio leak controversy. Habang mahigit 100 residente naman sa Gaza ang nasawi sa nakalipas na 24 na oras mula sa pag-atake ng Israel. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Thailand, pansamantalang sinuspende ng Thailand Constitutional Court mula sa kanyang opisina si Thai Prime Minister Paetong Tan Shinawatra dahil sa pending dismissal case nito. Ito ay kaugnay ng kinasangkutang phone call leak issue noong nakarang buwan kung saan tinawag nitong uncle ang isang dating Cambodian official sa gitna ng gerian ng dalawang bansa dahil sa teritoryo. Dahil dito, sumiklab ang kabi-kabilang kilos protesta sa Thailand at Cambodia, hindi ng pagkalas ng Bumjayday Party sa gobyerno. Kaya naman nagsampa na ng petisyon ng 36 na senador sa Thailand at inakusahan ng dishonesty at pag-breach sa ethical standards ng kanilang bansa na isarawaan nilang malinaw na grounds for dismissal. Sa iba pang balita, muli na naman nagsagawa ng pag-atake ang Israel sa North at Southern Gaza kahapon na nagdulot ng mga pinsala sa mga kabahayan. Sa nakalipas na 24 oras, mahigit 100 individual ang nasawi habang sugatan naman ang nasa tinatayang 400 katao. Yan ay naganap sa kabila ng inaasahang peace talks at ceasefire kung saan nakatakdang makipagpulong si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa White House sa susunod na linggo. Gayunpaman, nanindigan naman ang militanteng grupong Hamas na hindi nila sila susuko sa digmaan, ngunit sang-ayon din ito sa pinapasang tigil putukan. Samantala, pinalilikas na rin ng Israel ang libo-libong Gazan citizens habang nagpapatuloy ang kanilang military operations sa silangang bahagi ng Gaza. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli na namang magsasama-sama ang ilan sa mga bigating bituin sa industriya para sa ika-8 edisyon ng EDIS o Entertainment Editor's Choice Awards. Kung sino-sino ang mga nakasungkit ng nominasyon bilang Best Actress, Best Actor at Best Picture, alamin sa report ni Showbiz Angel. Inilabas na ng The Eddies o The Entertainment Editor's Choice ang mga nominado sa taong ito. At kabilang nga sa mga nakasungkit ng nominasyon para sa titulo bilang Best Actress ay si Marian Rivera para sa thriller drama Balota, Julian Santos para naman sa horror film Espantajo, at ang pinakabata sa listahan ng Best Actress nominees ay si Jane Oineza na bumida sa Love Child. Pero kung mga nominado naman for Best Actor ang pag-uusapan, 3 ang nanggaling mula sa 50th Metro Manila Film Festival entries, gaya ni Unkaboggable star Vice Ganda para sa And the Breadwinner Is, Green Bone star Dennis Trillo, at Arjo Atayde na bumida naman sa Topak. Bukod sa kanilang 3, kabilang din sa listahan ng mga nominado ang veteran actor na si Joel Torre na napanood sa Lolo and the Kid at box office king Alden Richards para sa kanyang pagganap sa Hello Love Again. And speaking of Hello Love Again, ang pelikulang ito gayon din ng Green Bones, Isang Himala, Love Child, Outside at Under a Piyaya Moon ang siyang magkakalaban for Best Picture title. Nakatakdang ganapin ang award ceremony para sa 8 Eddies ng Society of Philippine Entertainment Editors sa July 20.
Abangan sa aming pagbabalik, hinihinalang drug pushers sa Urdaneta City arestado. Sa MBC TV Sports, Pinay fencer na si Maxine Esteban nagkamit ng podium finish sa African Fencing Championships. At sa Hoy, o sa experts opinion, mga pangunahing sakit ng mga kalalakihan, alamin. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, sugatan ng 4 na katao sa 2 magkahiwalay na insidente ng pagkahulog sa bangin sa Benguet at Baguio. Yan at iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Baguio City, nakarating ngayon sa paggamutan ang 4 na individual matapos mahulog sa bangin ang kanilang mga sasakyan sa Benguet at Baguio City. Nangyaring unang sakuna sa Bayoyo, Buyakawan, Bugyas, Benguet. Batay sa report ng Bugyas Municipal Police Station, hindi na-control ng driver ng sasakyan dahil sa madulas na kalsada na dahilan ng pagkahulog nito sa malalim na bangin. Nagresponde ang mga personnel ng Bugyas Municipal Police Station at iba pang volunteers para sa kluluhan ng 2 biktima at isinugod sa Northern District Hospital sa Bugyas para magamot. Sa kabilang dako, nasugatan naman ang driver na si Juanito Balatbat at pahinanting si Reynaldo Villarica. Ito'y matapos mahulog ang sinakyan nilang closed van truck sa Balakbak Circumferential Road, Santo Tomas proper, Baguio City. Batay sa report na wala numano ng preno ang truck na may kargang mga segunda manong damit at nahulog sa 150 metrong lalim na bangin na sanhi na pagkasugat ng driver at pahinante nito. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Teklo sa bypass operation ng PNP ang tulak ng illegal na droga na kinilalang si Mario Santos Jr. matapos magbenta ng illegal na droga sa pulis na nagkunyaring buyer. Sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Radino Vili, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit alas 2:38 ng madaling araw sa Barangay Santa Lucia, Urdaneta City, Pangasinan na nagresulta ng pagkadakip sa suspek at pagkakumpiska na 5 gramo ng hinihinalang Cebu na nakasilid sa 4 na plastic sachet na may street drug price na 34,000 pesos. Nasamsam din sa suspek ang mark money ginamit sa operasyon. Kasong paglabag sa Section 5 and 11 ng Republic Act 9165 ang kinakaharap ngayon ng suspek na nasa likod ng rehas na makal ng Urdaneta City Police Station. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa unang araw pa lang ng kanyang panunungkulan bilang bagong alkalde ng bayan ng Orani, agad na ipinamalas ni Mayor Jun Arizapa ang kanyang malasakit at aksyon para sa kalinisan at kaayusan ng bayan. Kagaya na naging estilo ni Manila Mayor Isko Moreno, isinagawa ang paglilinis sa buong paligid ng munisipyo ng Orani mula sa mga sulok-sulok na matagal nang pinabayaan, tambak na mga lumang gulong at kinakalawang ng mga ballot boxes. Lahat ay pinaalis ng bagong alkalde. Hindi lang sa munisipyo, nagtapos ang kanyang kampanya para sa kalinisan kahapon. Sa pamilyang bayan ng Orani, ipinabuga niya ng tubig at sabon ang mga karsada na inagiwan ng malalansang amoy, kasabay ng masinsinang pagwawalis at paglilinis upang masigurong ligtas at kaaya-aya sa mga mamimili, pati ang mga bahaging madalas bahain at hindi dinadaanan ng tubig. Kapag umuulan ay agad niyang ipinagputos na ayusin, tambakan ng lupa upang masolusyonan ang matagal ng suliranin sa drainage. Ayon sa kampo ng alkalde, bahagi ito ng mas malawak na kampanya ni Mayor Arizapa para tiyaking ligtas sa dengue at iba pang sakit ang kanyang mga kababayan. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
2 miyembro ng New People's Army sa Samar ang sumurinder sa pamalaan sa magkahiwalay na operasyon ng otoridad sa Samar at Northeast Samar. Ang dalawa ay dumaan sa negosasyon at payapa namang sumuko. Ang unang sumurinder, kinilala na sa alias Ed, 34 na taong gulang, nakatira sa Parana sa Samar. Nasa kustodiya ito ngayon ng 2nd Samar Provincial Mobile First Company. Agad itong tumanggap ng tulong, cash assistance at grocery items mula sa mga pulis at kasalukuyang sumasailalim ngayon sa custodial debriefing. Sa nasabing araw ay sumuko rin ang isa pang miyembro ng NPA, sumuko sa Uther Maneuver Company Regional Mobile First Battalion at nagkaroon ng negosasyon sa pakikipagtulungan ng 2nd Northeast Samar Provincial Mobile First Company, Mondragon Municipal Police Station at 43rd Infantry Battalion. Ang nasabing NPA ay kinilala sa kanyang alias na si Al, 27 taong gulang, isa ring magsasaka at residente ng Lope de Vega. Sa investigasyon naman ng otoridad, affiliated ito ng Communist Terrorist Group mula pa 2015 hanggang 2017 sa ilalim ng command ng isang nakilalang si Commander Norme. Nasa kustodiya naman ito ngayon ng Uther Maneuver Company at inaasahan naman ng kapulisan na makakatanggap ito ng tulong mula sa pamalaan. Naniniwala naman ang otoridad ng sunod-sunod na pagsurinder ng sabing miyembro ng NPA dito sa Samar ay indikasyon na epektibo ang kampanya ng pamalaan laban sa insurgency. Mula sa MBC Network News, Arts 34 Shane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa katatapos lang na Men's Health Month nitong Hunyo, isa sa mga pinagtutuunan ng pansin at pinag-uusapan ay ang mga pangunahing sakit na dumadapo sa mga kalalakihan. Ilan nga riyan ay ang itinuturing na third most common cancer type among men na prostate cancer. Kabilang na nga rin ang tinatawag din na testicular cancer at erectile dysfunction. Ano-ano nga ba ang mga ito at ating alamin yan sa Expert's Opinion Report ni Rovic Manuel. Sa pag-aaral ng World Health Organization, mas maikli umano ang life expectancy ng mga kalalakihan kumpara sa mga kababaihan. Isa sa mga pangunahing dahilan niyan ay ang iba't ibang sakit na madalas na iuugnay sa kalusugan ng mga lalaki. Partikular na ang pagkakaroon ng prostate cancer na ayon sa Department of Health ay ang third most common cancer among men, lalo na sa mga may edad 45 pataas. Sa eksklusibong panayam ng DZRH TV Expert's Opinion kay Dr. Lox Andutan, isang urologist, ipinaliwanag nito kung ano nga ba ang prostate cancer at ang mga sintomas nito. Bukol po ito sa prostate gland mismo. Okay, so iba din yung tinatawag natin na lumalaki yung prostate gland, which is benign enlargement ng prostate. Iba din po itong prostate cancer, which is bukol siya ng prostate. Ayon kay Dr. Lox, ilan sa risk factors ng pagkakaroon ng prostate cancer ay ang family history, lahi at ilan pang health condition. Yung family history or family risk, no? So kung for example yung tatay mayroong prostate cancer, times 2 yung risk ng anak. Yung race, no, or yung lahi, which is African American or African ancestry, ito po yung pinakamataas and mataas din po yung mortality nila. Ilan din sa mga pangunahing sakit na nakakaapekto sa mga kalalakihan ay ang tinatawag na testicular cancer na madalas tumatama sa mga may edad 15 hanggang 20. Ito po ay bukol po sa testicle, no, ng isang lalaki, no. So ang magkaiba po ito sa prostate, which is ang prostate gland po yung bukol pag nagkaroon ng prostate cancer. Kabilang na nga rin dyan ang pagkakaroon ng erectile dysfunction o ED na ayon sa mga eksperto ay maaaring dulot ng physical, psychological o lifestyle factors tulad ng paninigarilyo, stress at diabetes. Ang erectile dysfunction, aside from age, ang isang pinaka-common na risk factor nito is yung mga cardiovascular disease at saka yung diabetes, no? So ito yung mga common na lifestyle na nakakaapekto sa erection or sa erectile dysfunction. Ayon kay Dr. Lox, ang mga nabanggit na sakit na ito ay maaaring namang malunasan kung maaagapan. Kaya't ang paalala nito sa mga kalalakihan, huwag mahiya o matakot sakaling makaranas ng mga sintomas o may mapansing abnormal at mas mainam na magpatingin sa doktor sa halip na mag-self-medicate o baliwalain ng nararamdaman.
Dagdag pa nito, mahalaga din ang pagkakaroon ng support system mula sa ating mga pamilya o kaibigan para sa ating mental health, lalo na sa mga taong mayroong ganitong karamdaman. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng fencing, sa kanyang pagbabalik aksyon matapos magpahinga ng ilang buwan dahil sa injury, nasungkit ng Filipino Ivorian fencer na si Maxine Esteban ang silver sa 23rd African Fencing Championships. Narito ang report ni Matchpoint, Millie Borja. Bumalik sa aksyon ng Filipino-Ivorian fencer na si Maxine Esteban at agad nagwagi ng silver sa women's individual foil sa 23rd African Fencing Championships. Ito ang unang kompetisyon na Esteban matapos ang 8 buwan na pagpapahinga dahil sa back injury na kanyang nakuha pagkatapos ng Paris 2024 Olympics kung saan nagtapos siya sa 23 pwesto. Matindi ang pagbangon na Esteban sa kanyang pagbabalik. Tinalo niya si Malek Tantas ng Algeria sa score na 15-3 sa round of 16. Sinundan ng 15-12 na panalo laban kay Jana Ehab ng Egypt sa quarterfinals at 15-8 na dominasyon laban kay Malak Hamza sa semifinals. Natalo man siya kay Sarah Hosley sa finals, baon niya pa rin ang silver medal bilang patunay sa kanyang lakas at determinasyon matapos ang matagal na pagbabakasyon sa laro. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang netizen ang nakuha ang gigil ng nag-iisang Diyosa na si Ann Curtis. Ang aktres pinalaga ng hirit nito matapos tila questionin ang kanyang pagkapanalo bilang Female TV Host of the Year, gayong lagi naman daw siyang absent. Ang diretsahang sagot ni Ann tutukan sa report ni Showbiz Angel. Hindi pinalagpas ni Ann Curtis ang komento ng isang netizen tungkol sa kanyang pagkapanalo bilang Female TV Host of the Year sa 53rd Box Office Entertainment Awards. Ang naturang netizen kasi tila kinisyon ang nasungkit na pagkilala ng actress TV host, gayong lagi naman daw itong absent sa kinabibilangang noontime show. Diretsa ang sagot ni Ann, FYI, for your information, this was based last year. Hirit pa nito, gigil nila ako eh. Say pa ng nag-iisang Diyosa, hayaan nyo, makakaasa kayo na wala akong hosting award next year. Kayong lagi raw itong hindi nakapasok ngayon dahil abala sa 2 proyekto. Una na riyan ang pinagbibidahang Philippine adaptation ng hit K-drama It's Okay to Not Be Okay at sa kanilang reunion project ni Direk Eric Mati. Sa huli, sa pamamagitan ng isang hiwalay na post, pahayag ni Ann, sticks and stones may break my bones, but as of 10:40 a.m., I've decided not to let the words hurt me. Para sa MBC TV Network News, ito po ng Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Miyerkules. Sa ngalan ni Karen Oyong, ito po si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas araw ng Huwebes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.